sa pagtuturo guys, hindi naman kailangan matalino ka or magaling ka. Basta totoo lang yung tinuturo mo. Kahit hindi ka magaling, hindi ka magaling mag-explain, okay yun. Yun guys, makakapanood ng video na to, kung kulang ka pa sa watchers, I recommend na gawin mo itong tips na to kasi ako na mismo magsasabi sa'yo na very effective. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Muli naman akong nagbabalik at kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe. And of course, click the bell button below para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Kasi dito sa second channel ko guys, nag-upload ako ng mga YouTube tips, mga tricks na pwedeng makatulong sa iyo kung ang goal mo talaga sa YouTube is mag-grow. So, itong tips na ituturo ko sa inyo ngayon is all about watcher, kung paano nyo mabilis makuha yung 4,000 public watcher. And etong tips na ituturo ko sa inyo ngayon guys is very basic siya and reliable na ibig sabihin pag ginawa mo talagang magkakaresulta ka. Hindi ito yung tips na kumbaga parang yung more on advices lang. So etong ituturo ko sa inyo is proven and tested naman siya na pag ginawa mo mabilis mo makukuha yung 4,000 public watchers. So, lagi akong nag-share ng mga tips na ganito na about sa watcher, kung paano mabilis makuha, diba, kung ano yung mga dapat gawin. Kasi, maraming mga small YouTubers or mga beginner pa lang yung nahihirapan sa 4,000 public watcher kung paano nila mabilis makuha. Pero, honestly guys, sobrang dali lang kunin yung 4,000 public watcher kasi yung karamihan kasi kaya sila nahihirapan, especially sa mga beginners pa lang, kasi ang ginagawa nila yung manual or yung kumbaga yung pakisa-isa na dinadaan nila sa yung gaya ng BLS, yung what's no. So kung ako yung tatanungin nyo guys, malabong makuha yung 4,000 public watcher sa mga ganong paraan. Kung yun lang yung gagawin mo, kasi isipin mo sobrang habang oras yung 4,000 public watcher. So by the way, alis muna tayo dyan sa yung mga ganyan mga sabor BLS or what's na yun. So focus muna tayo dito sa natin, dito sa topic natin ngayon, kasi di ba hindi naman natin masisisi yung iba kung yun yung way na ginagawa nila, kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang way, di ba? So ako hindi ako against sa mga ganyang proseso, kasi yun nga, naniniwala ko na lahat tayo may kanya-kanyang paraan kung paano mabilis or kung paano mag-grow sa YouTube. So ayun i-share ko na yung tips na ituturo ko sa inyo ngayon. So etong tips na to guys is dalawa lang. Pero itong dalawang tips na to, makakasigurado kayo na effective talaga kapag ginawa niyo. So, mag-start tayo dito sa number 1. Ang first na ituturo ko sa inyo is dito muna tayo sa very reliable. Or kumbaga, makatotohanan talaga, hindi yung more on advices. Okay, so para makuha mo yung 4,000 public watcher, napakadali lang ng gagawin mo guys. Ang gagawin mo lang, sisipagan mo lang sa paggawa ng mga video content or ng mga video. Kailangan makapag-upload ka ng at least 3 videos per day. So gumawa ako ng sample dito guys para at least hindi kayo malito or mas madali nyong maintindihan, kasi ako minsan magulo talaga ako mag-explain or paulit-ulit yung sinasabi ko. So para mas madali nyong maintindihan, gumawa ako dito ng sample. So ito, papakita ko sa inyo. So para daw makuha mo yung 4,000 public watcher or mabilis mong makuha, hindi ka abutin ng ilang months, di ba, hindi ka abot ng kalahating taon, kailangan araw-araw makapag-upload ka ng 3 videos per day. Pero honestly guys, hindi siya madaling gawin. Madali siyang sabihin pero mahirap gawin yung gagawa ka ng video, 3 video per day, or mag-upload ka ng video mag-upload ka ng 3 video sa isang araw. Kasi isipin mo, maraming proseso magpipilming ka pa, mag-i-edit ka pa, mag-upload ka pa, gagawa ka pa ng thumbnail, lalagyan mo pa ng mga tags, lalagyan mo pa ng mga thumbnail. Ang daming proseso, pero kung talagang passion mo yung pagbablog guys, hindi ka mahihirapan. Okay, so yun yung first na gagawin natin. Kailangan mag-upload ka ng at least 3 videos per day. So yung video na yun guys, kailangan interesting video. So pipili ka na lang kung saan ka magaling, sa tutorial ba or entertainment. Kasi tanging dadalawa lang guys yung content sa YouTube. It's either teach or entertainment.
Okay, yung dalawa lang yun. Kung magaling kang magpatawa, okay, yun yung gawin mo kasi interesting video na rin yun. Marami na rin nanonood sa mga ganong content. Pero kung magaling ka naman magturo, or wag natin sabihing magaling. Okay, kasi sa pagtuturo guys, hindi naman kailangan matalino ka or magaling ka. Basta totoo lang yung tinuturo mo. Kahit hindi ka magaling, hindi ka magaling mag-explain, okay yun. So, yun. Sabi ko nga sa inyo, ulitin ko, kailangan makapag-upload ka ng at least 3 videos per day. So now, yung 3 videos na yun, sabihin na lang natin na ito, pinaka malas na talaga. Nakakuha ka lang ng 2,000 watts minutes per day sa isang video. Per one video guys, nakakuha ka lang ng 2,000 watts minutes. Pero ako guys, pag nag-upload ako ng video, one day pa lang, umabot siya ng 6,000 watts minutes. Pero ito na lang para at least mas kapanipaniwala yung tutorial natin. Kasi baka sabihin mo naman na pag nagbigay ko dito ng sample na 6,000 watts minutes per one video, hindi ka maniniwala. So, dito na lang tayo sa pinakamababa. 2,000 watts minutes per day sa isang video. Isang video lang yung 2,000. So now, since meron kang 3,000, or yun na naman, nalito na naman ako, or nawala naman ako. Since meron kang 3 videos na in-upload sa isang araw, sabihin na lang natin na 2,000 times 3, kasi 3 video yung in-upload mo na, which is nakakuha ka lang ng tig 2,000 watts minutes sa bawat isang video. So now, i-times natin to sa 3, 6,000. So now, yung 6,000 guys, minutes pa lang yan. Yan yung tinatawag natin na watts minutes. So now, para ma-convert natin into watch hours, i-times natin sa 60. Bakit 60? Kasi sa isang oras, meron tayong 60 minutes. So, 6,000 times 60, that's total of 100 watch hours. Now, sabihin mo naman, ay, maliit pa rin. So, to tell you honestly guys, 100 watch hour per day is napakalaki na kung beginner ka pa lang or nag-i-start ka pa lang na, or nag-iipon ka ng watch hour. Kasi, halimbawa, sa isang araw nakakuha ka ng minalas ka. Sabihin na lang natin na minalas ka kasi nakakuha ka lang ng 100 watch hours sa isang araw. Okay, so now, ang gagawin mo lang is gagawin mo siya ng isang week. Okay, halimbawa ginawa mo itong tips ito ng 7 days or 1 week. So, sabihin na lang natin na ganun pa rin. Malas ka pa rin talaga kasi everyday nakakakuha ka lang ng watch hours. So, times natin, 100 times 7, that's total of 700 watch hours. So, napakalaking watch hours na yun guys kung beginner ka pa lang or nag-iipon ka ng watch hours. Mabilis na rin tong tips na to guys. Diba kasi kung ako yung papipiliin dyan sa mga way na ginagawa niyo or paraan na ginagawa niyo para makuha niyo yung 4,000 public watcher, which is yung manual na sabi ko, yung watch to watch, mas mabilis to. Kasi bakit? Yung video na yan guys na in-upload mo, diba kapag nag-upload kasi tayo ng mga quality video sa YouTube, habang tumatagal, lalong dumarami yung watchers na or yung viewers natin. Kasi bakit? Nahi-hit niya yung algorithm na tinatawag, yung audience retention. By the way guys, konting background lang dito sa audience retention since nabanggit ko naman siya. So explain ko na lang na mabilis. Yung audience retention na makikita natin sa YouTube guys or sa YouTube Studio, yan po yung basihan ng YouTube para ma-suggest or ma-recommend yung video mo. Di ba para ma-suggest ni YouTube yung video mo, kailangan meron kang at least 30% pataas. Di ba? Kung sa grade pa, pasang-awa yung 30% pataas. Pero masasuggest ka pa rin ni YouTube. Pero yun nga lang, kukunti lang yung views na makukuha mo. Pero pag umabot ka ng 40% pataas, yan na yung magra-rank yung video mo. Yan na yung i-recommend ni YouTube yung video mo sa lahat ng mga nanonood sa YouTube na related dun sa content mo. Okay, yun po yung audience retention na tinatawag. So, yun yung first tip natin guys para mabilis mo makuha yung 4,000 public watcher. Ulitin ko lang sa inyo para mas malinaw, kailangan makapag-upload ka ng at least 3 video per day na
interesting or quality video. Yun po yung i-upload mo. Ang pangalawang tips natin guys is very effective na rin. So, itong pangalawang tips natin na dapat mong gawin para mabilis mo makuha yung 4,000 public watcher, of course, yung pagla-live stream. Okay, so bakit ko nasabi na very effective na rin itong pagla-live stream? So, explain ko sa inyo mamaya. Pero unahin muna natin. So, meron ako mga past video content na sinabi ko yung live stream is dapat nating iwasan kung ikaw ay monetize na. Okay, pag monetize ka na. So, nasabi ko naman doon sa past video ko. So, punta na tayo kung paano mag-work yung live stream or paano ka mabilis makakuha ng 4,000 public watchers sa pagla-live stream. Pero, lilinawin ko lang guys, ikaw mismo yung magla-live stream. Hindi yung makikisali ka sa mga nagla-live stream. Nag-gets nyo ba? What I mean is, ikaw mismo yung magla-live stream. Ibig sabihin, ikaw yung maghahatak ng mga viewers mo. Okay, hindi ka makikisali or makikijoin lang sa live stream ng iba. I think na-gets yun naman. So, let's say guys, sa pag live stream mo, meron ka lang 400 views. Okay, 400 views yung nakuha mo sa pagla-live stream mo. Mababa pa yan. So, now, ang tips guys para makakuha ka ng mga viewers sa live stream mo is kailangan mayroon kang tinatawag na pa-promo. Ginagawa yan ng iba para makahatak sila ng viewers at the same time mapa-stay nila yung nanonood sa live stream na yun. So, now, pag nagla-live stream ka guys, kailangan kung gusto mo makakuha ng malaking watcher, mag-live ka ng at least 60 minutes or 1 hour. 1 hour. Okay, 1 hour ka mag-live stream. Again, para mapa-stay mo yung viewers mo, kailangan may pa-promo ka. Gumawa ka ng paraan para mapa-stay mo yung 400 views niya. Kasi pag na-stay mo yan guys, malaking watcher yung makukuha mo. So, explain ko sa inyo kung paano siya. Sa 400 views mo, since nag-live stream ka or nag-live ka ng 60 minutes, so, ang gagawin natin, 400 times 60, that's total of 24,000. So, yung 24,000 guys is what's minutes pa yan. Okay, minuto lang yan. So, now, since meron tayong 60 minutes per 1 hour, 24,000 times 60, that's total of 400. Yung 400 guys is yan na po yung watcher. Yan na po yung watcher na nakuha mo sa pag-live mo. Diba, very effective siya. So, paano siya mabilis? Paano ko nasabi na mabilis mabilis na rin ang tips na to? Kasi, let's say sa 1 week. Sa 1 week, meron tayong 7 days, tama? So, 400 times 7, that's total of 200 or 2,800 watch hours. Diba mabilis siya? Mabilis na rin yung pagla-live stream. Kaya kung makikita nyo guys, maraming nagla-live stream na kung saan kulang pa yung watch hours nila or maraming mga beginners na hindi pa monetize na ginagawa ang tips na to yung pagla-live stream. Pero maging maingat tayo guys, kung nagla-live stream ka, kailangan maging maingat ka kasi yung pagla-live stream is maaaring mauwi sa pagka-suspended or terminate ng channel mo. Lalong-lalo na kapag ma-detect ka ng system. Okay, kailangan dun sa pagla-live mo is walang magre-report sa'yo kasi pag may magre-report sa'yo, papasukin ng system at pag may nakita na violation dun sa live stream na yung maaaring magka-problema yung channel mo. Okay, so yun yung mga dapat nating iwasan. Diba? Kaya hanggat maaari kung magla-live ka, kailangan yung title mo malayo sa sub or sub na pinagbabawal ng YouTube. Okay? And then yung thumbnail mo, maging maingat ka dun. And yun guys, makakapanood ng video na to kung kulang ka pa sa watchers, I recommend na gawin mo itong tips na to kasi ako na mismo magsasabi sa'yo na very effective. Madali lang naman kunin yung 4,000 public watcher eh. Ang gawin mo lang talaga is sipagan mo lang. Yung sabi ko sa inyo na kailangan mag-upload ng mga video kasi bakit? Pag marami kang videos, hindi mo mamamalayan yan hanggang or mga ilang araw lang hindi mo mamamalayan na re-reach mo na pala yung 4,000 public watcher. Ganun lang yung simple tips talaga para mabilis mo makuha yung 4,000 public watcher. Kailangan marami kang video kasi 'di ba sa halimbawa meron kang 40 video, dun sa 40 video mo na maraming magra-rank doon. 'Di ba? Ibig sabihin makakukuha ka ng maraming watchers, 'di ba? Kasi yung watchers kasi guys, kailangan lang natin 'yan kapag hindi ka pa monetize, pero pag monetize ka na, hindi mo na kailangan yan.
Okay, hindi mo na kailangan yung watch hours na yun. So, yun lang guys. Hopefully may nakuha kayong idea kahit na medyo complicated yung explanation ko ngayon. And ayun, kung may natutunan kayo or may nakuha kayong tips ngayon, mas maganda na i-apply nyo sa channel nyo. Kung ikaw na nanonood is hindi ka pa monetize or kulang pa yung 4,000 watts hour mo. So, yun lang guys. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe. And of course, click the bell button below para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload.